Alright, magandang umaga na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakamping. So pakinggan nyo po itong isang DDS, diehard DDS supporters na kung saan para bang sinisisi niya ang mga nangyayari ngayon sa Pilipinas kay Mr. President Bongbong Marcos. Ito po ang kanyang naging reaction sa mga nangyayari ngayon at pagpuri ng Davao City. O eto po, panoorin po muna natin bago po ako magbigay ng aking sariling reaction or opinion. Mula nang umupo bilang presidente si Bongbong Marcos, ang Pilipinas ay lumulubog sa baha, lumulubog sa kahirapan, lumulubog sa korupsyon, lumulubog sa utang. Kaya naman ang ating ekonomiya nang hindi natin napapansin masyado ay palubog na. At sa kabila niyan, ang Davao City naman ay umaarangkada, umuunlad. Kung sa Pilipinas ay walang nag-i-invest, doon sa Davao City maraming investors. Kaya nakikita nyo naman kung paano gumaganda at umuunlad ang Davao City habang ang Pilipinas ay lumulubog na. At dahil dyan, nananatiling marami ang humahanga at dumadami ang supporters ng mga Duterte. At lalo pang dumadami. Bakit? Kasi pinagkakaisahan sila ng gobyernong ito. Dumadami kasi pilit na idinadawit sa kasalanan ng gobyerno ni Bongbong Marcos. Pilit na sinisiraan sila sa pamamagitan ng mga black propaganda, lalo na si VP Sara. Pero hanggat nakikita ng taong bayan ang Davao City at ang kaibahan nito sa buong Pilipinas, lalo pang dumadami ang supporters nila. Kasi ibang-iba ang Davao City kung ikumpara mo sa baluarte ng mga Marcoses sa Ilocos Norte, ibang-ibang Davao City sa baluarte ni Martin Romualdez na Tacloban City, ibang-iba ang Davao City sa baluarte ni Saldico. Alam ng mga tao kung sino ang korap at kung sino ang talagang totoong nagsisilbi sa taong bayan. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no, napakinggan na po natin si Kuya. Ito lang ho ang masasabi ko. Kasi tila yatang sinisisi niya si Mr. President Bongbong Marcos sa mga nangyayari ngayon. Kasi ang sabi niya, mula daw nang maupo si Mr. President Bongbong Marcos bilang ama o bilang presidente ng Pilipinas, ay lubog na daw sa baha ang Pilipinas, lubog na sa utang ang Pilipinas at sa corruption. Una-una, ito lang ang masasabi ko. Hindi rin kagustuhan ni Mr. President Bongbong Marcos ang mga nangyayari ngayon. Lalong-lalo na nagkakaroon ng pagbaha sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Hindi po yan kagustuhan ni Mr. President Bongbong Marcos. Kahit sino ho sa atin na mga Pilipino, hindi po natin gusto na magkakaroon ng mga kalamidad at magkukos ng pagbaha. At ang nakakalungkot pa, may mga ilan pa na mga casualties. 'Di ba? Nakakalungkot po 'yan, 'di ba? Hindi po 'yan gusto ni Mr. President kung nagkakaroon po ng pagbaha. 'Di ba? Kasi sabi ko nga, ito opinion ko lang. Kahit maganda pa po ang flood control halimbawa sa isang lugar, kung talagang walang tigil ang pag-ulan, magkakaroon ho talaga yan ng pag-apaw. At yun ang magkukos ng pagbaha sa lugar. 'Di ba? Kahit matibay pa po ang flood control, kung wala naman po tigil ang ulan, magkakaroon po talaga ng overflow. At yun ang magiging cause na magkakaroon ng pagbaha sa lugar. 'Di ba? Oh, diyan sa sinasabi mo na lubog sa utang, tika muna. Si dating Pangulong Duterte ba hindi rin ba umutang? Abay, malaki din po ang inutang ni Mr. President noong mga panahon niya ni dating Pangulong Duterte. 'Di ba? Kung ngayon man nag-utang ang Pilipinas, siyempre dahil kailangan ng Pilipinas. Alam natin
Sa lahat ng mga nag-upo na naging presidente ng bansa natin, umutang din po 'yan, 'di ba? Umutang din po 'yan. Pero nung panahon ni Noynoy Aquino, kung hindi ako nagkakamali, correct me if I'm wrong, nakapagbayad pa ang Pilipinas. Kung hindi ako nagkakamali ha, correct me if I'm wrong. Okay? 'Di ba? Pero ngayon sa panahon ni Mr. President Bongbong Marcos, siyempre hindi ho talaga maiwasan 'yan. Dahil sa mga kalamidad na sunod-sunod, pero hindi po natin gusto 'yan at hindi natin hinihingi ang mga kalamidad na 'yan. 'Di ba? Pero wala ho tayong magagawa. 'Di ba? Oo. Tapos kung pagdating naman sa corruption na 'yan, kami po ay kaisa nyo sa panawagan nyo na kailangan may managot, no? Diyan sa mga sangkot dito sa corruption. 'Di ba? At kailangan talaga sa termino ni Mr. President Bongbong Marcos ay kailangan niya mapanagot ang dapat mapanagot dahil siya po ang nagbukas ng malawakang investigasyon regarding sa corruption. 'Di ba? Kaya pasalamat ho tayo. Si Mr. President Bongbong Marcos ang may lakas ng loob para ipaalam o isiwalat itong corruption na ito na nangyayari diyan sa mga flood control project. 'Di ba? At ano yung sinasabi mo na maraming investors sa Davao City at sa Pilipinas? Wala? Wow. Sigurado ka? Itong katanungan ko sa iyo. Bakit ang Davao City hindi ba Pilipinas? Pilipinas din 'yan. Oh. Kung totoo man ang sinasabi mo na marami ang nag-e-invest sa Davao, masaya po ako dyan. Di ba? Masaya po ako dyan. Dahil yan ang ikakaganda ng isang syudad. Pero wag mong sabihin o kung dating kasi sa sinasabi mo, parang kasi sabi mo kasi ang Davao marami nag-e-invest. Sa Pilipinas, wala. Kaya yun yung tanong ko, bakit ang Davao ba hindi Pilipinas? Pilipinas din yan eh. Di ba? Oh, sa totoo lang, Pilipinas din po yan. At dyan sa sinasabi mo na pilit idinadawit ang mga Duterte sa isyu, aba, ewan ko na lang. Bakit si Vice President na-explain niya na ba yung mga ghost name na di umano nakatanggap? Diba? Yung mga Mary Jane Piatos, Mary Grace Piatos, etc. etc. Na-explain niya na ba? Oh, dyan. Di umano dawit siya. At kailangan niya i-explain niya sa taong bayan. Sa'yo, sa akin, sa lahat. Diba? Oh. Ngayon, dyan sa sinasabi mo na dumadami ang supporters. Oo nga. Sobrang dami. At dumarami talaga. Kitang-kita naman sa mga rally ng mga DDS dito. Dumadami ho talaga. Di ba? Ito na lang ho, no? Ito na lang ho, kababayan. Bakit hindi nyo na lang ho suportahan ang administrasyon ni Mr. President Bongbong Marcos? Di ba? Bakit ninyo na lang po gawin na suportahan? Kasi tayo mismo na mga Pilipino nagbabangayan. Di ba? Tayo sana ang magiging way ng mga ordinaryong Pilipino para umunlad ang bansa natin. Kung sino ang nakaupo, dapat naman siguro natin respetuhin at suportahan. Maging Vice President, maging Presidente. Binoto mo man o hindi, kapag may tama at magagandang ginagawa ng mga programa, suportahan ho natin. Diba? Dahil tayo ang magiging way para umunlad ang bansa natin. Ang magkaisa ho tayo sa lahat ng mga magagandang programa ng gobyerno. Diba? Yan lang ho ang pinapayo ko sa ating mga kababayan na mga DDS. Naintindihan ho namin kayo na kayo ay Duterte supporters. Pero pagdating naman sana sa mga programa, sana magkaisa ho tayo para suportahan ang gobyerno. Diba? Kasi kung may mga issue man na dapat na tayo magboses, na kailangan na natin magboses, magbuboses po tayo. Hindi ho tayo magwalang kibo lamang. Diba?
Oo, yan lang ang pakiusap ko sa inyo. So yan lang ho mga ka-action, mga kakamping, no? Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone!